Again, this month of June, adun na kitay bago, we have a new series which is focused on godly character. I'm sure kato mga naa sa Sunday school, you already know that. But this morning is special because today, we are celebrating ang ato ang Baccalaureate Sunday. We want to honor and recognize our graduates from kinder up to college sa efforts nila in their studies. So we will do that right after ang atong offertory. No, we will have a special service para sa ila. But of course, this message is for all of us. Ang graduation is sa isa ka student, pwede duha ka emotions imong ma-feel pag graduation. Sa may pinaka-emotion nga ma-feel nimo if you will kabalo ka mo graduate ka or nag-graduate na ka. Siyempre, you will be happy. Naay kalipay. There will be joy knowing na, for example, nahuman na ka og college, dili na ka mag-eskwela. Salamat sa Ginoo. Although, pwede pa ka mag-proceed for master's or doctorate, but nahuman na nga season, you have finished your college degree. Sa mga college, wala na'y group reporting. Salamat sa Ginoo nga group reporting, pero ikaw nagbuhatanan, so wala na. Okay? Wala na yung mga exams na kinahanglan nimo studyhan. Sa mga parents, siguro nga nakapahuman sa college, finally, mabawasan na gyud ang inyong gasto. No? Especially if move out na siya sa inyo, ha? Siyempre, di na ninyo pakaunon, di na ninyo paskwelahon. Or if magstay siya kauban nimo, siyempre, na naman kay trabaho no. So, unsa nakadiri, renta nakadiri, na tenant naka. So, kinahanglan naka maghatag para sa pagkaon, tubig, kuryente, no, pag graduate na. Sa mga senior high, of course, exciting mag-college, another journey. But graduation, dili lang siya kalipay, but it can also bring worries, kaguol. Tama ba? Some of you will have to undergo, you have finished college, but some of you will have to undergo board exams. So, naay kalipay nga nag-graduate ka, pero nag-uol dayon ka kay, what if dili ko kapasa sa board? So, naana siya, mag-study pa ka, maghuna-huna pa ka, and then, sa mga walay board exam, good, pero you have to worry about your work. Sure ba ka nga makatrabaho ka? Sure ba ka nga dito ka sa nindot nga company or sa nindot nga trabaho? Ang uban sa mga senior high, hangtod karon siguro wala pa mo kabalo sa inyong track nga kuhaon or sa inyong degree nga kuhaon sa college. So you are still unsure about that, no? And maybe sa mga parents sa mga senior high, worried mo kay lahi nga gasto ang senior high, lahi nga gasto ang college, no? Maayo kung may mo silang scholar, pero kung dili, medyo dako-dako gyud ang gastuon. So looking forward sa mga graduates and even sa ato ang tanan, when we look forward to the future, it can cause us to also be discouraged and become worried. Dili ba? Pag maghuna-huna ganita sa atong kaugmaon, naay kalipay nga exciting, pero naapoy kaguol. Siguro mas daghan pa gani ang kaguol. Because we are fearful, we can be fearful and we can be discouraged about the uncertainties ahead. No? None of us knows what the future will hold. Wala ta kabalo unsay mahitabo ugma, wala ta kabalo unsay mahitabo for the next years. Di ba na ay update nga naa na pud lahi nga strand sa COVID. Wala ta kabalo season 2 sa lockdown or unsa na ba nga season. Wala na ta kabalo sa kadaghan. So we do not know what lies ahead. Dili lang ni para sa atong graduates, but this is for all of us. Pero one thing that we can be sure of, that even if we face uncertainties in the future, aduna tay kasiguraduhan diha sa Ginoo. Daghan man ang uncertainty sa atong palibot, but we can always look up and be certain that we have a God that we serve. God's message for us this morning can be found in Psalm 13. Kung naatay mga Bibles, please open it in Psalm 13. No, wala na ako nag-post dira sa
ato ang PowerPoint kay para mo abrigid mo sa inyong Bible. Psalm 13. And diri makita nato how David sa sugod sa iyang pakigstorya sa Ginoo, grabe kay siya ka uncertain, grabe kay siya ka kanaging subo kay sa iyang kahimtang. But then towards the end, naglahi ang iyang pakigstorya sa Ginoo. Nga from uncertainties, nahimo siyang sigurado sa Ginoo. And so, this morning, I want us to look at tulo ka kamatuoran, three truths about ang atong pag-alagad sa Ginoo, about ang atong pag-atubang diha sa Ginoo or atong pag-atubang sa kinabuhi that we need to realize. Tulo ka kamatuoran na gusto nako ma-realize nato karong kabutagon as we face uncertainties. First is, doubts magnify the uncertain over the certain. When we have kani-kani mga pagduha-duha sa atong huna-huna, when we start to have doubts about God's plan, God's goodness, kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi, unsay ang ginapadako? Ang mga uncertain. Ang mga wala tay sigurado sa kinabuhi over what is certain. If you read verses 1 and 2, let me read it to you. I think this is in the New International Version. Ingon siya diri, "How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me?" And makita nimo diri sa pakigstorya ni David with the Lord, aduna siya mga problema, aduna siya struggle nga iyang ginatubang. Una, in verse 1, sabi ng gibati ni David, he felt as if God has already abandoned him. Sa una, suod kay sila sa Ginoo, close kay sila, ang nindot ilang relationship, but at this point of his life, mura maggibiyaan ra siya kalit sa Ginoo. Naana ba mo'y na-feel, ana? Unsa may giingon niya diri? Di ba, ang question is, how long will you forget me forever? Lord, gikalimtan ako nimo. Hangtod kano sa amang ko nimo kalimtan. Ingon pa siya dira sa sunod, how long will you hide your face from me? Nakatry na mo kanang ginatago-taguan mo? Kisa man ang usually ginatago-taguan? Kanang mga ginautangan, no? Pag naagani kay giutangan, di gyud ka magpakita ana. Especially if wala pa kay kabayad. Diri ang ang sentiments ni David is, Lord, you have abandoned me. You have left me. So, to make it more, kanang mas makasabot ta, it's the feeling na kana ganing wala ka giuban sa imong pamilya. Gibilin ka sa balay sa imong family kay walay magbantay sa balay. Sila nanggawa, sila tanan, pero ikaw gibilin sa balay kay walay magbantay. Kabalo mo unsay mas worse. Kanang gibilin ka sa balay kay walay magpakaon sa iro or sa iring. Gawa sila tanan, nak, ikaw lang diri nak ha, mangadto sa migmol nak kay kanami paliton. Ikaw lang diri kay si Brownie manggod or si Blackie, unsa ba na yang color, no? No, mas importante pa ang iro, ang iring kaysa sa ato kay gibilin man ta, no? It's that kind of feeling. It's the feeling na kanang nag-apil ka og basketball pero gibangko lang ka for the whole duration. Ambot kisay naka-experience ana. Or it's the feeling na all of your classmates, all of your friends are already successful. Na sila'y balay, na sila'y sakyanan, na sila'y pamilya. Oh. Tapos ikaw, you're still, narakihapon ka dira. Ako ragihapon or unsa ba? Naragihapon ko dire, no? It's that kind of feeling na it's as if everyone has abandoned you. Pero kay David much worse. Nga naman, because ang Ginoo ang iyang na-feel nga nibiya niya. So it's that kind of feeling. Ikaduha, unsay na-feel ni David? He felt as if wala na'y katapusan ng iyang struggles. As if there is no end to his struggles. When you are in the middle of the problem, sometimes dili nimo mapugnan sa imong sarili na magsigig huna-huna sa problema, di ba? Especially if you are an overthinker, you constantly think about the problem because
as an overthinker myself, we are trying to find out the solution para sa problem. So you think it over, sige kag hunahuna sa problem, kay mangita kag solution. Pero usually, unsay may mahitabo, dili solution ang imong makita. Unsa may nahitabo kay David, dire. Unsay na-experience? Sorrow sa iyang kasing-kasing. Nga naghuna-una ka sa problema, instead of solution, kasakit sa imong kasing-kasing. Nahuna-una ni mo itong nagpasakit sa imuha, nahuna-una ni mo yung problema. So, mas nibugat ang nasa imong kasing-kasing. Na as if, Lord, hangtod kanos aman kung mag-antos ani nga struggle. Struggle sa family, kanos aman gyud ni magbag-o ni akong bana, ang akong mga anak, or akong asawa. There is always na ng feeling murag walay katapusan. And then lastly, it seems as if wala na'y kadaugan in the end. So yung gingon, how long will my enemy triumph over me? He feels as if wala na'y kadaugan nga moabot sa iya. Yung feeling, kaning mga tao nga nang daot sa iya mura mas gipaboran man nimo sila, Lord. Kay padayon man sila gapang daot sa kuha. Ako, nga naghimo sa tama, nganong murag wala may kadaugan nga maangkon nako. Now, if you look at the verse, sometimes problems are easier if, kaning one at a time, okay lang nga na problem if one time or kanang isa ka problem na solve dayon tapos and then lahi na pud nga problem. Pero many times ang problem suman dungan and kanang dugay gani kay siya. Notice ang balik-balik, what is David's question? Constant question niya. Dira, how long, Lord? Okay lang ang problema kung kadali lang. Pero if the problem is prolonged, then we start to have doubts in our mind. Diba? That's what usually happens. Pag pag nagdugay na gani ang problema, magsige na tag pangutana. Diba? Naay quotation nga, time flies when you're having fun. Diba? When you are doing something that you love or something that you like, paspas ang oras. But it's also the same true, it's also true backwards. That when you are in the middle of a problem, murabag grabe kadugay ang panahon. That's why mo nang question ni David, Lord, how long? Hangtod kanus ako mag-antos ani. Pag ang kinabuhi gani, nagsunod-sunod na ang problema, murabag nag-slow-mo ang life, murag slow-mo ang tanan. Siguro ang hunahuna na lang nato is, kanus ama ni mahuman ning problemaha. The moment na magsige na lang gani taog, ingana, nga ang piraminti na sa atong mind, sa atong heart is, we question or we ask God, Lord, how long? How long? How long? If that is what is in our minds and in our hearts, what happens? We are magnifying the problem. Mas ginapadako nato ang mga uncertainties sa atong kinabuhi. Uncertain man ta nga problem, kay ngano man, dili man ta sure kung siguro gitry na to og solve pero wala siya na solve. And so that problems become uncertain, becomes an uncertainty in our life. And pag nagsige na lang taghuna-huna, sige na lang tagkahimong uncertain pod sa atong kinabuhi. Ang pangutana is, we have to go back and ask, tinuod ba gyud nga wala na naghuna-huna ang Ginoo sa atoa? Does our God have memory loss like us? Tinuod bang gingon ni David nga, Lord, you have forgotten me? Kay naay memory loss ang Ginoo? Of course not. He is omnipotent, omniscient. Nakabalo siya sa tanan. And so we need to reconcile what is true. No, kinahanglan mo balik ta sa kung unsa ang kamatuoran. Tinuod ba jud nga gikalimtan ta sa Ginoo nga makaginhawa pa man ta? Nga makakaon pa man ta, nga naa pa man tay balay nga maadtuan, naa pa man tay family that we belong to. Just because dag-om ang ato makita sa kalangitan, it doesn't mean nga wala ni saka ang adlaw. Tama? Just because the sky is full of clouds. Kanang dag-om, di ba? Uso man ang dag-om karon sa
tungod kay ting-ulan, it doesn't mean nga wala nagsaka ang adlaw. It doesn't mean that the sun did not rise. And it's the same with God. When we focus, kung ang atong focus is naa lang sa mga problems, naa sa mga uncertainties in our life, it's as if murag nawala na ang Ginoo sa picture. Let's be careful, brothers and sisters in the Lord, kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Kay kung if that is always what kanang atong mga problems, ang atong mga kabalakas sa kinabuhi, dali ra nato makalimtan ang kamatuoran nga sigurado nga gisaad na sa Ginoo sa ato. We easily forget what the Lord has already said in His Word. Kay nag-focus na ta sa mga uncertainties. But what changed ang stinuryahan ni David? And mo ni atong point number 2. Prayer bridges the uncertain to the certain. If you read verses 3 to 6, ingon siya diri, Look on me and answer, Lord my God, give light to my eyes, or I will sleep in death, and my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. Paunsa na lahi ang storya. Ganiha, uncertain kay si David, but what changed sa iyang the way siya magkigstorya sa Ginoo? Katong nag-focus na siya sa iyang request. Nag-express na siya sa iyang request sa Ginoo. Lord, dili na ko mag-focus sa uncertainties, dili na ko mag-focus sa akong worries, mag-focus ko, Lord, sa akong gusto ipaabot sa imuha. Ano sa iyang prayer, Lord? Look on me and answer. Lord, please, tubaga ang akong mga pag-ampo. Hatagi kalinaw ang akong mga mata. That's the prayer of David. And so when you look at verses 5 to 6, makita nato nga totally good naglahi ang pakigstorya ni David sa Ginoo. Ganiha niingon ta, he felt as if he was abandoned by God. Pero sa gingon in verse 5, ingon siya, I trust in your unfailing love. Karon he knows that he is loved by God. Ganiha, he feels nga walay end ang iyang struggles. Pero sa iyang gingon diri, I will rejoice in your salvation. Kabalo ko na ko struggle, pero naay kaluwasan. There is salvation even in my struggle. Ganiha, ingon siya nga walay kadaugan in the end. But karon ingon siya, I will sing of the goodness of God. Maglipay gihapon ko, mukanta pa ko sa Ginoo, kay naa ang kaayo sa Ginoo, may experience nako. Again, pangutana nako, what's the factor nganong naglahi ang perspective ni David? Unsa iyang gihimo? He prayed. Through prayer, the perspective of David changed from being uncertain in life to knowing the certainties that God has already given to him. Pangutana, question. Did the circumstance of David change immediately? Naglahi ba ang kahimtang ni David after he prayed? Immediately? Makita ba nato na sa Bible nga right there and then gitubag sa Ginoo, gilahi sa Ginoo ang iyang circumstance? Dili. His circumstance did not change, but what changed? Again, ang iyang perspective. Naglahi, nag-shift ang iyang perspective sa iyang mga kaluoy, na-shift siya into hope, na-shift siya into faith. No? Pinaagi sa pag-ampo, naglahi ang pakigstorya ni David sa Ginoo. And this is how God also works sa kinabuhi nato nga mga gatuon niya. Prayer doesn't remove the uncertain. Prayer doesn't remove the uncertainties sa atong kinabuhi. Dili tungod kay nagpray na ta, wala na dayon ang mga uncertainties. But prayer helps us focus on what is truly certain in God. Unsa man gyud ang tinuod nga giingon sa Ginoo in His Word. Maklaro na to na siya when we pray. Usahay pag naata sa tunga sa problema,
ganing overwhelmed ta sa atong emotions, kanang gauros-uros ang atong emotions because of the problem, many times dira ta makahimo og mga mali nga desisyon. Tama ba? Have you experienced that? Makastorya ka og mali, makastorya ka og kanang ma-regret nimo after, makahimo ka og dili nimo gusto sa imong loved ones because we are full of our emotions. Pero pinaagi sa pag-ampo, what does prayer do to us? Kamo, what's your experience in prayer? Di ba prayer helps us clear our mind? Di ba the moment nga ibuhos na to, Lord, ingani akong na-feel, ingani, unsa man ito may experience, mahuwasan ta. Sometimes, kana lang yun atong kinahanglan. Kana gani maka-pour out ta sa atong emotions. And then, it clears our mind. It helps us make the right decisions. Pinaagi sa prayer. We remember ang kamatuoran diha sa Ginoo, and then we focus on what is true. What is true nga giingon sa Ginoo diri sa iyang pulong. Para sa atong mga graduates nga naa diri, as you face the journey ahead, no? Or even sa ato ang tanan diri sa Tagsi, ang prayer is more than just sharing our needs sa Ginoo. Okay man na siya nga ingana atong tanaw sa prayer because that is kanang requesting sa Ginoo. But prayer is more than that. Prayer helps us set our minds sa mga tama nga butang. It helps us fix our eyes on what is truly certain. The promises of God nga iyang andam nga i-fulfill sa atong kinabuhi. Mga graduates, before you make important decisions in life, para sa inyong kaugmaon, especially kay kanang uncertain ba ta sa atong kinabuhi, no? Uncertain ta sa atong future. Before you make important decisions, pray first always. Kana gyud inyong buhaton. Don't be led by your emotions. Okay man ang emotions na to. Pero sometimes ang atong emotions, it can trick us. Mao gani na makahimo tag mali nga mga decision. Pero pag clear ang atong mind, tama ang atong decision, kay nga naman nag-ampo ta sa Ginoo, naghatag og wisdom ang Ginoo sa atoa, then we can make good decisions. Ang atong uncertain can be certain. Mahimong tama ang atong mga dili ta sigurado through prayer. And lastly, number 3 nga truth that we need to realize is that faith drives us to trust and rejoice in the certain rather than the certain. Pinaagi sa atong pagtuo, mo ni ang magtuklod sa atoa. Tuon sa daw 2 things, trust and rejoice in what is certain. Yes, prayer bridges the uncertain to the certain. But kung gusto ginato ma-experience ang blessing sa Ginoo, we need to take action. Okay man ang iampo na to, isalig na to sa Ginoo. But we need to take action sa ato ang pag-ampo. Now, what are David's action nga makita na to dire? Una, yung act of faith is, he aligned his emotions sa kamatuoran. Diba ganiha, ingon siya, Lord, I feel nga wala ka nahigugma sa ako, wala, gipasagdaan ako nimo. And so, unsa yang gihimo, in verse 5, iyang gi-acknowledge nga, Lord, I trust in your unfailing love. And so, his emotions, kaning atong emotions, tinuod man nato niya feel. Nasubo ta, maglagot ta, mahadlok ta about our future, but we need to align it. Unsa atong pasabot sa align? Kinahanglan ma-master nato ang pailalom sa atong emotions sa kamatuoran nga naa sa Ginoo. Sometimes mao gani nang makahimo tag wrong decisions kay sa uncertainties kay kanang we are driven by emotions. Pero if our emotions is under what is true, kung unsay gingon sa Ginoo about sa iyang sarili, then tama ang atong emotions. No? We acknowledge nga tinuod ning mga kaguol, but kinahanglan maging babaw gihapon kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Remember this, our circumstances does not diminish who God is.
Whatever man ang imong problema karon, if you feel that you have the biggest problem in the world, God is still bigger. God will always be bigger than your problems. That's the reality. So we need to put our emotions under the reality of God. Ikaduha, unsay act of faith ni David? He acknowledged what is most important. Unsay ang giingon sa next nga line, my heart rejoices in your salvation. Notice, tanawan yung Bibles, ang trust niya is walay S. Wala siya naging trust. So it's in the past tense. But notice ang rejoice. Unsay ang giingon dira? My heart rejoices. Meaning it's a present tense nga continuous nimo ginahimo. And asa siya naga-continue og rejoice? In the salvation nga gihatag sa iya sa Ginoo. It means maski na unsa kalisod ang imong kahimtang karon, naa gihapon kay rason nga maglipay. Why? Ngano man? Tungod kay luwas ta. We are already saved. If we have put our trust and our faith in God, mawala maning tanang kaptangan diri sa kalibutan, biyaan man tat sa tanang tao sa atong kinabuhi, one thing will remain. God, or two things. God and His salvation nga iyang gihatag sa imo. And sa tama nga panahon, biyaan nato ni tanan natong worries, tanan natong kaguol diri sa kalibutan, and we will be with God rejoicing forever. That's our assurance. Nga kung ang atong pagsalig wala diri sa anything in this world, but it is in God, we have a reason to rejoice because we are already saved in the Lord. Lastly, ang iyang gibuhat is iyang gi-appreciate ang goodness sa Ginoo. Iyang gi-express ang iyang appreciation sa kamaayo sa Ginoo. How did David express ang iyang kamaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi? Nikanta siya, no? Ingon niya dira, I will sing the Lord's praise for He has been good to me. Nikanta siya. Napadayon siya og kanta diha sa Ginoo. Di ba many times lisod ikanta og kanang songs of praise to the Lord, especially if you are in the middle of problem, no? Kana mangganing nakadungog na mo ng kanang broken-hearted nga nagvidyoke. Di ba? Maski na kaya bagyabag yun na siya, ma-off yun na yung tingog. Kaya naman full of emotions man siya. No, pagkanta niya, sa mga yung kanta nga pang broken-hearted, ayoko, or di lang mo kanta. No, kanang, because of his emotions, maapektuhan ang iyang pagkanta. Di ba? And it's the same with us. It's hard to sing sa mga song leaders na to, siguro dara, kanang lisod ng ipalid ka nga, kanang ganing nakasatunga sa problem, lisod yun na siya. That's one of the hardest thing to do. Lisod ikanta og praises sa kamaayo sa Ginoo if you are in the middle of the problem. Pero ingon pa ni David, samtang naapatay ka pasalamat. What's the reason why David kanang nagkanta gihapon siya? Because naka-experience gihapon siya sa goodness sa Ginoo. That means if we continue to experience the goodness of God, mga ginagmay nga kamaayo sa Ginoo, provision of our needs, nakagraduate atong anak, nakapasarta sa atong exam, those are goodness of God. And so naatay always reason nga mukanta, mudayeg sa Ginoo. Kay padayon ta naka-experience sa kamaayo sa Ginoo. Nakahuna-una ko ba na, or maybe you can also, maybe this has also crossed in your mind na, siguro we can talk to the Lord and makaingon ta nga, Lord, di ba ang imong gusto is to share the love of God, na tanang mga nasa mong palibot makaila sa imuha. Di ba mao man ang desire sa Ginoo that everyone around us will come to know who God is. And so, ang akong thinking is, Lord, kung mao na imong gusto, kabalo sila nga Christian ko, Lord, show to them that you are a mighty God. Lord, make me a millionaire.
Pag mudato gani ko, Lord, mutuog yun na sila sa imuha. Pwede na ito naon-naon. Di ba? Or we can think na, Lord, pag miraculously ayuhon nimo akong sakit or ang sakit sa akong loved one, I'm sure mutuog yun ng mga nakabalo or kanang mga nakapalibot sa amo. Sometimes mo na itong thinking. No? And sometimes, the Lord grants that desire. Dili man siguro itong mudato or tagkalit. No? Pero sometimes, God works in miracles. But kabalo mo, what will truly encourage and kanang what will truly kanang mag-push sa atong mga nakapalibot sa ato to acknowledge God or to know God? It's when we are in the midst of the problem and we can still praise and worship God. It's when we are in the middle of the problem, kabalo ang atong mga silingan nga, hala, naman ni sila problema sa family. Lisod man kailang kahimtang. Kita man ko ani niya nga, kanang, kabalo man ko nag-away sila sa iyang asawa. Pero pag makita ta sa atong silingan, nakasmile gihapon ta. Or kanang ganing nindot gihapon atong pakitungo sa ubang tao. Even they know nga naata sa problem. Mao na ang tinuod gyud nga maka-convince sa ubang tao. No? Kanang mga kalipay, pwede man na maka-convince sa ubang tao. But it's when we face hardships and we continue to press on, to put our faith in God, maunang mas makapabilib sa ubang tao sa atoa or sa faith nato sa Ginoo. Do you remember the life of Job? Di ba si Job? Sa kanina nahitabo kay Job, sa gingon sa kaaway, Lord, faithful lang na si Job, kaya nga naman, gi-bless man nimo siya. And so, unsay gitugutan sa Ginoo. The Lord or God allowed Satan to remove almost everything kay Job. Wala iyang wealth, nawala iyang family, ipiyaan siya sa iyang asawa, or nawala iyang asawa sa picture, iyang mga friends, murag ginaingnan siya nga, kalimtay na lang Ginoo, or kanang murag magpa-doubt siya sa Ginoo. But what did Job do? Unsay gihimo ni Job? He continued to praise and worship the Lord. Wala kabalo si Job nga dublihon sa Ginoo ang tanang nawala sa iya if he will be faithful. Wala na gi-promise sa Ginoo. The Lord did not promise that. Na Job, if you remain faithful, pakitaan na to si Satan. I will double ang imuhang blessings. Pag ma-faithful na ka, wala na giingon sa Ginoo. Pero aun sa may gisaligan ni Job, wala siya, dili siya certain that God will bless him again, double the portion, but he is certain that he has a God who truly is concerned sa iya. He's certain that God knows his circumstances and that the Lord is working behind sa iyang mga struggles. And this is a challenge that I want to give to our graduates this morning and even sa atong tanan, no? Life ahead, again, mo ni atong point niya, we testify God's goodness the most in our right response to trials and uncertainties. Again, ang akong challenge para sa atong graduates and for all of us, that life ahead can be uncertain. And we can say that life is really uncertain. No? Life can truly be uncertain for all of us. But we can be certain. One thing that we can be sure of is that we have a God na just like kay Job, we have a God who truly loves and cares for us. Kana siya dili gyud na mabali nga kamatuoran sa atong kinabuhi. Even if sometimes kita mismo ang unfaithful sa Ginoo, it does not diminish the fact that God is love and that God is concerned for His people. Dili man malahi ang atong circumstance, dili man mabag-o dayon ang atong kahimtang from uncertain to something that is certain, pero through prayer, di ba? Prayer is the bridge. Pinaagi sa pag-ampo, unsa man, mas makita nato nga ang Ginoo maayo gihapon. Diba? When we pray, we realize that, Lord, you are still good sa among kinabuhi. Despite sa problema sa among pamilya, problema sa school, problema sa trabaho, Lord, you are still good. That ang Ginoo masaligan gihapon. Lord, you are still faithful.
And ang Ginoo ang ngayan gihapon simbahon luyo sa mga kabalaka nato diri sa kalibutan. Lord is still worthy to be honored and to be praised even in the midst of the uncertainties in our life. Because of our baccalaureate service, dili na tayo mag-buy partners, but I want us to reflect upon this question. Make it something personal sa imong life right now. And we will pray together. No? I want you to answer this in our prayer together. What are some of the things that make me anxious or worried about the future? As you look ahead, maybe you are in a crossroads sa imong life, naa kay bag-o nga chapter in your life. What makes you worried or anxious as you look into the future? Ikaduha, what is God teaching you or what is God teaching me right now on how I can face the uncertainties ahead? How is the Lord speaking to you right now? Pinaagi sa experience ni David. Ano, naa ba siya ay something nag-impress sa imong heart na maybe it is through prayer, maybe it is through faith, action, unsa ang ginaingon sa Ginoo sa imong kasing-kasing karon. Let us bow down our heads. Again, let's take this time nga makikstorya ta sa Ginoo. Let's talk to God. Lord, I am uncertain about kani nga area in my life. Dili ko sure about my studies, dili ko sure about my work, about my family. Nabalaka ko kung unsa ang among pwede datngan, Lord, in the future. And then try to also recall, what is God teaching you right now? Maybe it's in your faith, maybe it's in your prayer life, to trust God even more. What is God telling you right now? Let's pray. Lord, indeed life can be very uncertain, O God. We may make our plans, pero wala mi kabalo kung unsa ang na in the future. But one thing that we can be certain, O God, is that you are always there, ready to listen to our prayers. You are always there, ready to help us sa mga panahon nga dili mi sigurado sa among kinabuhi. You are always there nga pwede na mo duulan, O God, sa mga problema nga among ginatubang. Salamat, Lord, for the reminder from the experience of David. And it is my prayer that each one of us who are here right now, even those who are online, O Lord, ang pag-ampo, kapadayon na mo i-build ang among trust, among faith, diha lamang kanimo, Lord. Dili mi magsalig sa among sarili, dili mi magsalig sa ubang tao, but Lord, diha lamang kanimo who truly understands us. Lord, you know what we are facing right now, our problems karon sa among kinabuhi. And Lord, we just lay them down before your feet, O God. And Lord, we ask for your guidance as we face them. Salamat, O God, that we can always be certain diha kanimo. All these things we pray and ask in Jesus' name. Amen and amen. God bless us.